Sting. Amen. Isang pinagpalang gabi po sa inyong lahat. Higit po sa ating Panginoon. Sino po masaya ngayong gabi? Amen. Bago po tayong mawit sa ating Panginoon, palakpakan at purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Oh yes, amen. Tayo po yung mawit na magalak na awitin sa ating Panginoon. Oh, the name of the Lord. I lift my hands, hallelujah. His mercy, His mercy.
Amen. Kasama natin ang Diyos ngayong gabi. Can you say amen? Praise God. Tayo pinadako sa ating paglapit sa ating Panginoon para digin ang ating mga panalangin. Patuloy natin isama sa ating mga prayer request. Amen ang ating pastor mula sa Prescott, Arizona, si Pastor Greg and Sister Lisa Michelle. Maging si Pastor Jesse, Sister Angel Club, Pastor Harold, Pastor Joe, Pastor Richard, Pastor Kevin, Pastor Tom, Pastor Mark, at Pastor Paul. Kasama kanilang mga pamilya at asawa. Panalangin natin sila maging ating national leaders. Amen. Mula kay Pastor Boyet and Sister Susan Isipida. Sa Mandaluyong, sila'y samahan ng Panginoon kasama ang ating mga regional leaders sa bansang Pilipinas. Amen. Mula kay Pastor Ernie Rente, Pastor Renaro, Pastor Yeri, Pastor Charlie, and Pastor Frank Beneventura. Lalo ng kanilang mga pamilya at kalusugan, palakasin sila ng Panginoon. Missionaries natin sa iba't pang mga bansa na ating mga nakikita. Amen. Sa likod ng pulpito, patuloy natin silang banggitin sa araw-araw sa ating mga daily prayer. Kasama din po, amen, ang ating mga lingkod ng ating Panginoon mula sa Cubao, Quezon City. Panalangin po natin sila, gabayan ng Panginoon si Pastor Jerry, Sister Lizelle Varela. Amen. Sila'y samahan ng Panginoon, maging ating pastor po sa bansang sa lugar ng C5. Amen. Tulungan sila ng Panginoon si Pastor Nino Stadler Magallaon. Samahan sila at palakasin, bigyan ng pag-asa, lalo na sa paglilingkod sa ating Panginoon. Isama din po, amen, ipanalangin natin ang ating pastor mula sa May Kawayan, Bulacan. Amen, panalangin natin si Pastor Alvin, Starmawi, Tabuklaw, lalo na sa kanilang paglipat. Amen, sa lugar na iyon sa araw ng bukas. Travel and mercy, patuloy silang samahan ng ating Panginoon. Maging sa lugar ng Barangay Rizal, Pastor Mike and Sister Celine Bonagua, panalangin natin sila ay maging matagumpay, banal na gawain ng Panginoon sa lugar ng Barangay Rizal. Kasama din po, amen, ang ating mga missionaries, amen, mga pioneering church dyan na nakalagay. Panalangin natin sila isa-isa, yung mga bagong pastor, bagong church, magkaroon ng breakthrough, maging fruitfulness ng C5 Cubao, Barangay Rizal and May Kawayan, Bulacan, lalo na ang Samar, ipanalangin natin, amen, sa pagbiministero ni Pastor Samuel, ang maging ang breakthrough sa financial and worship services ng ating iglesia, maging wisdom and courage sa ating presidente, kanyang government officials, maging genuine transformation sa ating mga kapulisan, conversion and transformation sa ating bansa, and protection sa ating mga kapatid abroad, lalo na mga kaguluhan ngayon. At ating mga kapatid na nangailangan ng kagalingan, panalangin natin sila ibatin ng ating Panginoon, ang bawat isa ng mga nangailangan din po ng kagalingan, ang kilala nyo. Amen, hindi man nakalagay dyan. Panalangin natin sila ngayong gabi upang sila ibatin ng ating Panginoon. Maging accusation ng ating current sanctuary. Amen, maging ang financial na pangailangan din ng May Kawayan, Bulacan, katagpuin din ng ating Panginoon. Amen. Kung wala na po, tayo po dadako na sa pambungad na panalangin. Pangunahan po tayo, amen, sa pambungad na panalangin ng ating kapatid na si Brother Justin. Amen. Panalangin po natin, taas po natin sa Panginoon sa Mangyayari ka na
maraming salamat Panginoon God sa oras na ito na pinagkatipon niyo po ang bawat isa. Gayon din Panginoon, Lord, na muli po kami lumalapit sa iyong trono Panginoon God upang makinig ng salita Panginoon God. Lord, patuloy niyo po kami, baguhin Panginoon God, bigyan po kami ng panibagong puso. Lord, Spirit of the Lord, Panginoon God, Lord, patuloy niyo po kami, taliman ang aming puso Panginoon God, hindi Panginoon. Lord, samahan mo Panginoon God na yung mga ngaral ng iyong salita Panginoon God, ilagay po siya sa iyong likurang ang iyong pananalangis Panginoon God, Lord, upang may pahayag ang iyong salita at hindi po ang kanyang salita Panginoon God. Lord, patuloy ka mangusap sa bawat isa Panginoon God, hindi Panginoon sa mga nanghihina Panginoon God. Lord, patuloy po palakasin Panginoon God. Lord, patuloy niyo po kami Panginoon God, patuloy ka manahan sa aming buhay Panginoon God, hindi Panginoon God. Lord, mga nabanggit Panginoon God, mga panalangin sa likod ng pulpito Panginoon God. Lord, inaangkin na namin Panginoon God, yung pagpapagaling Panginoon God. Lord, pagpapalakas Panginoon God, hindi Panginoon God, pagpapalaya Panginoon God. Lord, ikaw nga po Panginoon God, ang maghari sa aming buhay. Tunay nga na hindi ka nagbabago Panginoon God. Tunay nga Panginoon God, ang iyong pangako Panginoon God. Lord, maraming salamat sa oras na ito. Sa iyo po Panginoon, ang pinakamataas na papurit parangal sa pangalan ng iyong anak na sa Jesus. Amen! Kamain po tayo sa ating mga kapatid habang umaamit ng Oh Victory! Oh Victory! In Jesus, my Savior, forever. So we love me in His redeeming blood. With the dear I give me, and all my life is true. Touch me to victory in the big bar. Oh, victory in Jesus, my Savior, forever. Sorry, and He bought me in His redeeming blood. With the dear I give me, and all my life is true. Touch me to victory in Amen. Praise God. Tayo din ako ng Panginoon sa gabing ito. Amen. Bago mag-report mamaya ang ating mga kapatid, paalala po, meron tayo mga morning prayer 6 a.m. ng Monday to Friday. Amen. Kung gusto nyo may panalangin kayo sa Panginoon, kung gusto nyo pagpalain kayo, unahin yung manalangin sa Iglesia ng Panginoon. Midnight prayer natin, alas 12 ng Wednesday. Corporate prayer, Sabado, tuloy-tuloy yan. 4, 5, 6, 7, ang music ministry sa mga gusto magpaalaga. Sunday follow-up kanina, biyaya ng Panginoon, mamaya mga magre-report sa ginawa ng Panginoon at sa iba pang pamalita. Amen? Ating Thursday night worship, 7 p.m. Bible for all ages, 9 a.m. Sunday night, kanina nagsimula tayo, 7 p.m. Biyaya ng Panginoon. Maging Bible study natin sa Monday, amen, sa Gate 3 and Consuelo Family. Tuesday sa Godloners and Maykawayan, Bulacan. Wednesday ay Barangay Pusawan. Gate 3 one-on-one and Barangay Calsala. Gate 3 sa Friday. Amen. Saturday, Penarside and Maykawayan, Bulacan. Ang Revival Crusade, minsan pa sa Revival Crusade ni Pastor Guidaw. Amen, August 26 to 27. At tayo pwede daw sa mga report sa ginawa ng ating Panginoon ngayong gabi na ito, mga paghayo kanina. Amen, ang unang magre-report po sa grupo namin sa mga nag-street preaching, si Brother Vidring. At ang kasunod po nito ay sa mga kababaihan, si Sister Hannah. Amen, at sa grupo nila Brother Jer ay si Sister Daisy. At sa grupo naman nila Brother James, amen, sa Gate 3 ay si Brother Julius. Amen, kung wala na, amen, tinatawagan ko si Brother Vidring, palakpakan po natin ang mga Nais ko lang magumulat sa inyo kung paano po kumilos po ang Panginoon sa street preaching po namin sa Dalangita Street. Kasama po namin ang dalawang kabataan, namimigay po sila ng tracts at nangalan po doon si Justin, biyaya po ng Panginoon. Marami pong nakakinig kahit wala pong tumanggap, kala po namin doon na lang po.
biyaya po ng Panginoon, may dalawang bagong kaluluwa po doon na nakatanggap po sa ating Panginoon. Tapos 3 po sana sila noon, yung isa po Muslim. Di po siya naniniwala sa ating Panginoon. Nagtanong pa siya, may Diyos Ama daw. Biyaya ng Panginoon, binigyan kami ng karunungan na pahayag namin. Kaso, iba po yung spirit niya, kaya inalis siya ng Panginoon. So, ipag-pray po natin ang Dalangita Street kasi naniniwala po tayo na marami pong kabataan doon na maliligtas pa. Yun lamang po, sa Diyos po ang papurihan. Mag-report sa magandang ginawa po ng Diyos sa aming paghaya. Mayroon po kaming naturoan na 35 po na mga bata. Tapos yung mga bata po na yun, bumalik po sila muli sa ating Panginoon. Huwag po natin silang kalilimutan isama sa ating mga panalangin at lalo silang ingatan ng ating Panginoon. Yun lamang po sa Amen. Magandang gabi sa inyo. I-report lang natin yung kabuti ng Diyos na ginawa sa amin. Kami binigyan ng lakas papunta sa pamilyang Ernie. Tapos nag-Bible lang kami doon at biyaya ng Panginoon na nakikinig naman sila sa amin sa pangangaral niya ni Brother Jason. Then na kami doon magandang pangaral ni Brother Jason doon at saka nahigo din sila sa pakikinig ng salita ng Panginoon. At sila'y napalakas, willing na sila dito mag-attend siya. Sa sunod na namin matatagpuan namin yung kanyang anak na si Erin. Dalangin namin na makasawa siya dito. Amen. Pagpalang gabi sa atin lahat, puno ng pagmamahal ng Diyos sa atin, sa kanyang pagsama. Salamat. I-report ang ayon namin ni Brother Jim. Merong mga dating tumatanggap, nakinig, at meron din bago, 6 mga nanay kaya ng Panginoon na kanyang pagsama. Atin siya idalangin, hindi lamang ang pagtugon na oo, kundi ang pagsunod ng maamo sa ating Panginoon at yan ang kanyang kailangan. Hanapin ang daan sa tungo sa kaharian natin Panginoon, pang maunawaan ang paliwanag sa Diyos para sa kanila kaligtasan. Salamat at sa Diyos ang kapulian ng lahat. Hallelujah. Amen. Praise God. Tayo pinagpala sa ating mga hayop. Kaya magpatuloy po tayo sa ating mga paghayop. Amen. Sa gawain ng ating Panginoon. Tayo po'y dadako na sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon. At narito po muli ang maghahamon sa atin. Amen. Ang makapangyarihan ng salita ng Panginoon kung paano tayo inahamon. Every Sunday. Amen. Ito po'y dahil sa Panginoon at siya'y ginagamit din. Amen. Ito po'y tinatawagan natin si Pastor Alvin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God, Amen. Salamat po sa bawat isa. Salamat sa Panginoon. Salamat sa buting pastor, Pastor Nino, Amen. Kay Sister Lerma sa kanilang patuloy yung pagtitiwala at ganoon din sa aking may bahay. Siyempre sa bawat isa sa mga taga rito, Amen. Sa Taguig Church, salamat sa inyong mga panalangin. Hallelujah. At maging sa online na ikinig ka. Amen. May Gcash number dyan. Pwede mo ibigay kung nahihipo ka ng Panginoon.
at gusto mong tumulong, suportahan ang gawain ng Diyos, hindi po namin tatanggihan yan. Amen. Dahil hindi yan para sa amin, yan ay para sa iyo at sa gawain ng Panginoon. Amen. Sino po naniniwala ngayong gabi sa salitang God will provide it? Praise God. Amen. At ito ay katotohanan na ito po ay nangyayari. Kagaya dito, mayroong isang kwento. Amen. Isang babae. Amen. Siya po ay nagtatrabaho. Amen. At siya ay nagmamadali na papasok sa kanyang trabaho, mga kapatid, sa ating Panginoon. At naroon na siya sa sakayan. Amen. Pagbuklat niya ng kanyang bag, naiwan niya ang kanyang wallet. Amen. Naiwan niya ang kanyang wallet. Kaya siya ay tumawid sa kalsada para sumakay, babalik. Amen. At yun nga, pagtingin niya sa kanyang bag ay naiwan ang kanyang pitaka o wallet. Amen. At meron siyang isang extra wallet na maliit at lagyan ng barya na wallet. Uso yan dito sa Pilipinas. Amen. Merong maliit para doon yung mga barya. Amen. At yung malaki, malaking halaga doon sa medyo maganda-gandang wallet. Kaya ngayong gabi, baka mamaya, yung nakasafety dyan, yung mga coins, at yung malalaking halaga ay nakatago. Amen. At ito po ang nangyari sa babae, mga kapatid, na iwan niya ang kanyang wallet at na sa kanyang maliit na wallet na naroon na nasiksik sa kanyang bag ay naglalaman lang ng 20 pesos. At 3 sakay siya. Kaya hindi na siya bumalik. Amen. At sabi niya, naisipan ko, hallelujah, na ang layo na pala ng aking lalakarin kung babalikan ko pa yung aming bahay o aking pera. Amen. Kaya umasa siya sa, sabi niya, bahala na. Amen. Bahala na kung ano na mangyari. So pag nunaro na siya sa kabila, amen, ay mayroong isang jeep na nakaparada na, yun nga, nangunguha ng pasahero. At nagulat siya sa jeep, hallelujah, dahil ang jeep ay libreng sakay. Amen. Nagulat siya, wala siya. Kulang ang kanyang pera, pero hallelujah, nagulat siya yung kanyang sinakyan ay libreng jeep. So walang pamasahe. Walang bayad, mga kapatid. Hallelujah. Yung jeep na yon ay doon niya nakita, hallelujah, na habang siya'y nakasakay at tinitingnan niyo ang kanyang coins, hallelujah, biyaya ng Panginoon, ang kanyang 20 ay nauwi pa sa kanyang bahay. Kasi ang kanyang nasakyan na jeep ay wala palang bayad. Praise God. Amen. Yung po yung tinatawag, hallelujah, na provision ng Panginoon. Amen. Ito'y naranasan mo na ba? Yung walang-wala ka na, pero si Lord ang nag-provide. Naranasan mo na ba ito? Amen. Naalala ko noon, nung nagtatrabaho ako sa construction, nandun po yung church sa kabila. Hallelujah, yun na inaikwento ko kay pastor. Wala akong pamasahe. Ang ginawa ko, amen, ay galing ako sa panalangin. Hindi ko alam kung bakit wala akong pamasahe yung time na yon. Ginawa ko, doon ako sa harap umupo. Amen. At nagsabi ako, pasensya na, sir, wala po akong pamasahe. Okay lang ba makisakay? Amen. Sabi niya sa akin, pwede. Sige, sakay ka. Pero maangaral ako ng salita ng Diyos, libre lang. Biyaya ng Diyos, wala akong pamasahe. Nakarating ako sa trabaho ko noon. Amen. Ay nakapangaral pa ako ng salita ng Diyos. Pag uwi ko, may nagbigay ng pamasahe. Amen. Yung may tinatawag, hallelujah, na provision ng Panginoon. Yung walang-wala ka na, pero nag-provide ang Panginoon. Amen. Yung akala mo, hallelujah, na wala ka na, amen, pero hindi mo inaakala
na ang Diyos pala ang magpo-provide ng iyong pangangailangan. Amen. At ito ang kagandahan kapag ikaw ay naniniwala sa ating Panginoon Diyos, na kapag tayo ay naniwala, umasa sa Kanya, amen, ay ikaw ay makakaranas, hallelujah, ng mga himala sa ating Panginoon. Amen. Patuloy ka lang magtiwala sa Kanya. God is always there from us. Kaya huwag kang panghihinaan ng loob, lalo na sa mga pagkakataon na parang imposible ang iyong sitwasyon. Amen. Remember, have faith, trust Him. Do not lose hope. Amen. Sabagat sinabi ng Panginoon dito sa aklat ng Filipos chapter 4 verse 19, at pupunuan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa Kanyang mga kayamanan at sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Imagine natin mga kapatid, sa ating Panginoon, ang Diyos ang merong kakayanan sa iyong pangangailangan. Siya po magpupuno. Amen. Siya po ang magpupuno sa iyong pangangailangan, mga kapatid, sa ating Panginoon. Kasi katunayan, ang bawat isa sa atin ay nakakaranas po ng iba't ibang pagsubok. Amen. Hindi lang yung pagsubok, hallelujah, na nangyari sa iyo, magiging financials ay susubukin ka. Dati ka walang pera, tumingin ka sa iyong kanan. At pagkatapos, tingin ka rin sa iyong kaliwa. Dati tayo walang pera. Diba? Hallelujah. Praise God. Pero biyaya ng Diyos, yung pagsubok na yon ay yan ay pinanhintulot sa atin. Sapagkat hindi lang ikaw ang nakaranas nito. Lahat tayo ay nakaranas, hallelujah, ng pagsubok, lalo na sa usaping financial. At kung titingnan natin ang salita ng Diyos, ang sabi dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Kaya hindi lang ikaw nakaranas yun. Di ba? Naranasan mo rin mangutang, tama? Hindi lang ikaw. Hallelujah. Dapat ang Diyos, tapat ang Diyos, amen, at hindi niya ipagpapanintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok ay bibigyan kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Kaya, nung dumating ang pagsubok, mga kapatid, sa ating Panginoon, kaya ang pagsubok, huwag mo yan tingnan na problema. Tingnan mo ang pagsubok na yan ay blessing sa'yo. Amen? Dahil kapag mapagtagumpayan mo yan, hallelujah, ikaw rin ang magpapatotoo. Kaya nakakatuwa, di ba? Nakakatuwa, mayroong mga nagpapatotoo, paano sila pinagpala ng Panginoon. Naranasan nila yun. Di ba? Hindi sila makakapagpatotoo kapag hindi nila naranasan yung salitang mapagtagumpayan. Amen. Simula sa kahirapan, amen, inangat ka ng Diyos. Amen. Pinagpala ka ng Diyos, mga kapatid. Kaya ngayong gabing ito, ang mga anak ng Diyos ay pinagpala ng Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Amen. Kaya kailangan po natin umasa sa ating Diyos na buhay, na makapangyarihan. Kaya ngayong oras na ito, kapag pinagpala ka, huwag mong kakalimutan ng Panginoon. Amen. Amen. At huwag mo lang din lalapitan ng Diyos dahil wala kang pera. Baka mamaya, nung humingi ka ng financial o pangangailangan mo sa Diyos, nung itinugon ito, na wala ka naman. Marami po yan ang ganyan. Pero purihin ng Diyos, wala yan dito. Palapakan natin ating Panginoon. Hallelujah. So yung pangangailangan mo, mga kapatid, ay kailangan pala natin itong idulog sa Panginoon sa pamamagitan ng ating panalangin, at ito ay tutugunin ng ating Panginoon. Hallelujah. At alam ba natin, mga kapatid, meron pa tayong hindi mga nakikita sa mga
gagawin pa ng ating Panginoon. Hallelujah. Ang sinabi niya dito sa Jeremiah chapter 33 verse 3, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at hiwaga na hindi mo pa nalalaman. Kaya marami pang ibibigay sa iyo na kayamanan ng Diyos. At marami pa tayong hindi nalalaman, mga kapatid. Hallelujah! Hindi ibig sabihin na ngayon ay meron ka na ay hanggang dyan na lang. Ibig sabihin, mga kapatid, meron pang ibibigay ang Diyos sa bawat isa. Ano po ba ang kailangan natin? Manalangin ka sa Diyos. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, yung iyong ibinibigay, hallelujah, patuloy kang umasa sa Diyos. Patuloy kang magtiwala sa Panginoon. Hallelujah, kapag ikaw ay magkaroon na problema, malalampasan mo yun at someday meron din tutulong sa iyo dahil tumutulong ka. Amen? Di ba sabi ng Panginoon, dito sa aklat ng Kawikaan, makikita natin, hallelujah, yung salita ng Panginoon, hallelujah, sa Kawikaan chapter 25. Yung nagkakamali. Ay 11 pala. Amen. Ang sabi doon sa 24, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Ngunit ang naghihirap at tikom na mga kamay, hallelujah, 25, ang taong matulungin ay sasagana ang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Kaya makikita natin, mga kapatid, nung wala ka, biglang may nag-abot sa'yo. Nung meron kang pangangailangan, hallelujah, biglang may nagbigay sa'yo. Nung walang-wala ka, may kumatok sa iyong pinto. May dalang bigas. Amen. May dalang isda. Hallelujah. May dalang sardinas. Amen. At mayroong dalang gulay. Naranasan po namin yan sa lugar ng Kumempo. Amen. Hindi mo inaasahan, meron pong darating. Amen. Pero magsisimula po muna ito. Hallelujah. Kung ikaw ay natutong magbigay. Amen? Kasi kagaya dito, ang taong matulungin ay sasagana ang pamumuhay, hallelujah, at marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Hallelujah. Kaya bawat isa, hallelujah, yung ating mga ginagawa, ang Diyos po ang magbabalik niyan. Ang Diyos ang magpapala sa bawat isa, idulog natin sa Panginoon, umasa tayo sa Panginoon, hallelujah, sapagkat siya din naman na nangako dito, ibubuhos ang pagpapala, hallelujah, sa mga anak, amen, ng ating Panginoon na nahamon, hallelujah, upang lalong lumago ang gawain ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos nating buhay. Salamat sa mga nahihipo. Salamat sa mga nagbibigay. Salamat sa mga nagbigay ng pledges. Amen. May ginagawa ang Diyos. Hallelujah. Kaya hindi ito mawawala ng kabuluhan, mga kapatid, yung ating ginagawa. Ito ay may malaking ginagawa ang Diyos sa bawat, hallelujah, yung ating pagbibigay. Amen. Kaya lalo mong hamunin ang ating Panginoon. Hallelujah. Pagpapalain tayong lahat ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya ngayong gabi, habang lumalapit ang mga manunugtog at ang usher, tayo po ay magbabalik pasasalamat sa ating Panginoon Diyos. Isa ba tayo manalangin? Panginoong Yesus, salamat po muli sa biyayang pinagkalabot po sa bawat isa. Balik niyo nga po muli ang pagpapala, Panginoon, sa aming mga kapatid, Panginoon, na magbibigay muli, Panginoong Yesus. Pagpalain niyo po sila, siksik, liglig at umapaw, Panginoong Yesus, higit pa sa kanilang inaasahan. At ingatan niyo po kami, Panginoon, laban sa mga gawa ng Diablo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Halina't magbigay ng gawain ng Diyos. Nais mong ikaw
Hallelujah, siksik liglig umaapaw. Bago po ang pangangaral ng salita ng Panginoon, meron po munang maghahandog ngayong gabing ito. Palampakan po natin ang ating Panginoon habang lumalapit yung maghahandog sa biyaya ng Diyos. Nagpalang gabi po sa bawat isa. Nais ko lang po maghandog ng awitin sa ating Panginoon. Hindi po dahil aalis na po kami. Hindi, ito po ay gusto kong parangalan ng Panginoon sa buhay na binigay niya sa aming mag-asawa, sa ministry, sa lahat po. Ito po kanta po ay pinamagatang Try. Ito po ay isa siyang worldly song. Pero nung pinakinggan ko siya, sabi ko, ang ganda ng kanyang lyrics. Pero sabi ko, Lord, tulungan mo ako na ma-revise. At sabi ko, Panginoon, itong awitin nito ay patungkol sa mga kabataan ngayon. Na kung saan Kristiyano ka na, gusto mo pa rin i-please ang sanlibutan. Gusto mo pa rin gawin ang mga bagay na sa sanlibutan. Sabi dito sa awitin, nung ni-revise ko siya, sabi ko, Panginoon, tulungan mo ako na maging hamon sa mga kapwa-kabataan, mga babae, lalo na mga babae, mga kabataan na, lalo na mga kababaihan, hindi natin kailangan i-please ang tao sa sanlibutan. Ang kailangan natin ang Panginoon, si Jesus. We are God pleaser, not people pleaser. Kaya pakinggan niyo po itong awitin. Lord.
Praise God. Hallelujah. Thank you po sa bawat isa sa Panginoon. Amen. At ngayong gabi, ang pangaral ng salita ng Panginoon, huwag po natin sasayangin. Amen. At iwan muna natin ating mga cellphone. Di kaya silent natin. At baka si Shopee and Lazada dyan. At di kaya maabala ka pa. Amen. At wala mo na mag-uusap, magkikwentuhan. Sa lahat, wala mo na matutulog. Pakinggan natin ang salita ng Diyos. Amen. Habang lumalapit ang ating puti, Pastor, palapakan natin, hallelujah, ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Kaya nailog ka naman. Kaya somehow. Kaya mga walang asawa dyan, mag-asawa na. May trabaho na. May trabaho. Walang trabaho, mag-asawa. Tayo ay mag-aral sa aklat ng Efeso, Kapitulo 5. Hallelujah. Efeso, Kapitulo 5. Isang mabuting halimbawa ang binigay ng Panginoon sa mabuting balita, amen, na kung saan nire-rebuke ng Panginoon ang isang Levita, amen, ang isang saserdote, kapagkat nakita nila ang pangangailangan ng isang tao, subalit iniwanan nila ito. Ito ay kanilang iniwasan. Ito ay sa halip na lapatan nila ng tulong at makita ang purpose ng kanilang buhay at panawagan sa Diyos ay hindi nakitang maliwanag at malinaw sapagkat sila ay umiiwas. Meron silang tinitingnan, meron din silang tinititigan na mukhang sa kanila ay tama pero mali sa mata ng Panginoon. Meron namang mali sa mata natin, pero pinakikisamahan pa rin natin. Parang yung kanta, you don't have to try. Hindi ko ulitin yung kanta. Pero thank you kay Sister Maui sa awiting yon, kay Sister Mary, sapagkat minsan alam natin na hindi na dapat natin gawin, pero ginagawa pa natin. Hindi na dapat tayo nakikisama sa walang kabuluhang usapan at maruruming gawain o mamuhay sa kadiliman ng sanlibutan, pero pinipilit pa natin itago ang ating ginagawa. And I believe and I hope, sabi nga ni Pastor Alvin, ay wala niyan dito sa ating kalagitnaan. Amen. Sapagkat tayo ay binabago ng Diyos. Sino pong binabago ng Diyos? Amen. Kaya po ating pag-uusapan is yielding the fruit of Spirit. Nagbubunga ng bunga ng Espiritu. Sa Efeso Kapitulo 5, versikulo 6, huwag kayong madaya ng sino man ng mga salitang walang kabuluhan. Sapagkat dahil sa mga bagay na ito ay dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Huwag kayong makibahagi sa kanila. Sapagkat nung panahong kayo kadiliman, dadapat ngayon ay kaliwanagan sa Panginoon. Magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan. Sapagkat ang bunga ng kaliwanagan ay nabubuo ng kabutihan at katwiran at katotohanan na inyong pinatutunayan ang kinalulugdan ng Diyos. Bago manalangin, nawa ito nga ating gawin araw-araw, patunayan natin at asamin kung nalulugod nga ba ang Diyos sa ating buhay, paglilingkod, pananampalataya, relasyon, at pagkatao. Ay po'y manalangin, dakilang Diyos. Yes. Iasik mo po sa aming puso at sa aming isip ang binhi ng kabutihan, ang binhi ng pagiging matuwid at ng katotohanan. Upang ito, Panginoon God, ang aming lakaran at may bahagi din sa iba, Panginoon, at Ikaw ang malugod. Na makita sa amin na Ikaw ang nabubuhay at mabuhay din kami sa iyo.
Mangyayari ito dahil sa iyo, hindi dahil sa amin, Panginoon. Matutulungan mo kami, Panginoon, na dating nasa dilim, ay inaari mong ganap dahil ikaw ang aming buhay at kaligtasan. Tulungan mo nga kami, hindi lakaran ng laman, kundi lumakad sa diktang, pangunguna, pagtuturo at pag-aliw ng iyong Espiritu, at ikaw ang purihin magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang malakas sa palakpakan sa Panginoon. Napakabuti ng Diyos for giving us the privilege to see us walking in spirit and not in flesh. Sino tayo para ganitong maging tingin sa atin ng Diyos? Walang iba kundi dahil sa kanyang anak. Sapagkat dito po sa ating teksto, ang sabi ng Panginoon ay magsilakad gaya ng mga anak ng kaliwanagan. And God is speaking in English version. Ang kaliwanagan dito is spirit. Walking in spirit and not in flesh. Hindi natin sinusunod ang ating laman. Kaya ngayong gabi, God is giving us a mirror and reflection kung may bahagi ang buhay natin na dapat nating isuko. Ngayong gabi, kinakausap tayo ng Diyos to hear in the Spirit of God. Magbunga tayo sa Espiritu ng Diyos. Can we say amen? Amen. At una dyan is the seed of goodness. Yung binhi ng kabutihan. Sapagkat dito sa ating teksto, ay sabi ng Panginoon, huwag tayong padaya sa mga walang kabuluhang salita. Yet sometimes, hindi natin maiwasan ito. Lalo na mga kabataan. Sa mga uso, sa mga binabasa nila sa chat, sa multimedia, sa Facebook, may mga salita na minsan ay lalabas habang sila nagpe-fellowship sa church. Mga jokes na hindi kailangan. Mga segue. Amen. Mga kataga na hindi dapat nilang banggitin dahil ito'y marumi. Mga salitang kanto. Hindi nga nagmumura, pero nagdadala ng masamang kabuluhan. Amen? Nagmumukha tayong sanggano. Nagmumukha tayong palangaway. Nagmumukha tayong marumi ang isipan dahil sa mga maling panalitang ating sinasalita. Mga kapatid sa Panginoon, ang nais ng Diyos, mabuti ang ating tanggapin at itapon ng marumi. Sapagkat ang bawat mabubuting bagay sa Diyos lamang nararapat at kailangan natin hingin sa Kanya. Goodness comes from God and belongs to God. Mga kapatid sa Panginoon, kapag tayo ay nagsasalita, salitain natin ang mga bagay na mabuti sa pakinig ng Diyos, hindi sa pakinig ng tao lamang. Lalo na kung ito ay hindi lamang maruming pananalita, kung ito ay mga papuri na dapat ay para sa Diyos, pero ating naaangkin. Amen po ba mga kapatid? Sabi sa Marcos 10:18, sinasabi sa kanya ni Jesus, bakit tinatawag mo kung mabuti? Walang mabuti kundi isa lamang, ang Diyos. So all good things and praise dapat ibalik natin sa Diyos. Kapag ang bawat nating gagawin, Panginoon ang dapat nating purihin. Halimbawa, yung ating pagre-report. Dapat masaya tayo nagre-report dahil sinasamahan tayo ng Diyos. Hindi natin itinataas ang ating sarili. Mga kapatid, upang manatili ang Espiritu ng Diyos sa ating kalagitnaan. Baka dumating tayo sa time, masaya lamang tayo nakakarinig ng balita, pero sarili na pala natin ang ating tinataas. Pwede tayong makarating doon kapag hindi tayo nag-ingat. Pwede tayong dumating sa isang bagay na tayo na ang kumukuha ng mga bagay na para sa Diyos. Amen. Sapagkat bawat papuri ay sa Diyos lamang nararapat. Kung may mabuti tayong gagawin, dahil lamang yan sa Diyos. Kung may nagawa tayong kabutihan, sa Diyos lamang nang gagaling. Amen? Niwas tayo sa mabubulaklak na pananalita at papuri ng tao. James chapter 1 verse 17, ang bawat mabuting kaloob at bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw
na walang pagbabago ni kahit anino man ang pag-iiba. So gusto talaga ng Panginoong ibigay sa iyo ang glory dahil wala na tayong karangalan nung tayo ay nagkasala. Hindi tayo tinitingnan ng Panginoon na makasalanan, kundi gusto niyang bigyan tayo ng bagong karangalan at pagkatao mula sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, walang pagbabago. Kaya kung nagkamali ka, gusto ko pa rin bigyan ng Diyos ng bagong pagkatao. O ikaw ay naligaw, gusto ko pa rin ng Panginoon ilapit sa Kanya para mabigyan ka ng bagong puso at bagong espiritu. Sapagkat ikaw ay anak ng Diyos. Can we say amen? Amen. Kaya lamang mga kapatid sa Panginoon, inuulit sa atin ng Panginoon, huwag nating kalimutan ang pinanggalingan ng lahat ng ating tinanggap o ating nakakamit o ating nagagawa. Umiwas tayo sa pabulaglag ng panalita, papuri ng tao. Dahil sa salita rin tayo hinuhuli ni Satanas para tuksuhin. At dahil din sa salita, tayo pagbabayarin ng Diyos. John 12:48, ang nagtatakwil sa atin ay hindi tumatanggap sa ating mga pananalita, ay mayroong isang aatol sa Kanya. Ang salitang aming sinalita ay siyang sa Kanya aatol sa huling araw. Amen? Every words, bawat salitang naririnig natin sa gawain ng Diyos, sa bawat nating pagbabasa, sa bawat nating pakikinig, nakikita ng ating mata. Kung hindi tayo sumusuko sa sinabi ng Panginoon, ibig sabihin hindi tayo naglalapat ng ating puso doon, sisingilin tayo ng Diyos. Sapagkat ang salita ay naglilinis sa atin at nagbabago sa atin at bumubusog sa atin, pero kung hindi ito nangyayari sa atin, ibig sabihin tayo ay tagapakinig lamang. Minsan hindi maiwasan na sa loob ng church, pinupuri ng mananampalataya ang kanyang sarili. Masakit ito, mga kapatid. At kung hindi tayo mag-iingat, mga kapatid, sa mga bagay na ito, ang kautusan na nagpapalaya, siya rin ang ahatol sa atin. Can we say amen? Amen. Santiago 2:12, kaya mag-ingat kayo sa pananalita at gawa niyo, dahil ang kautusan na nagpapalaya o nagpalaya sa inyo, siya rin hahatol sa inyo. God gave you a salvation. Amen? Ikaw ay ginastify ng Panginoon. That's one time na ginawa ng Panginoon. Narinig mo. Amen? Na ang lahat ay nagkasala, pero may regalo pala ang Panginoon. Ayaw niya tayong pagbayarin ng kasalanan. May kaloob na pwede pala tayong maligtas. Yes, that's good. Pero kung habang lumalawak ang iyong isipan sa salita ng Diyos at tinatanggihan mo ang buong katotohanan, tingnan mo kung ano ang lagay ng iyong puso sa harap ng Diyos. Yes. Amen. Ikaw ba'y tunay na mananampalataya pa? O ikaw ay naghahanap na lamang ng mga bagay na gusto mong sundin sa kalooban ng Diyos? Amen ba, mga kapatid? Kailangan ng ating pagtsatsaga sa pagsunod sa Panginoon ay paghanap ng ikapupuri ng Diyos, hindi ng ikapupuri natin. Romans chapter 2 verse 6, na siya ang magbibigay sa bawat tao ayon sa kaniyang mga gawa. So ito ay ganti. Sa kabila ay may gantimpala. Sa mga nagsisipagtyaga sa mabubuting gawa, sa paghanap ng kaluwalhatian at puri, at nang di pagkasira ay buhay na walang hanggan. Pansinin natin ito, mga kapatid sa Panginoon. Ang sabi sa ating teksto, hanapin natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Ito yung sinasabi sa Roma. Nagtsatsaga sa mabuting gawa. Kaya hindi tayo nagsasawang magtipon. Humahanap ng kaluwalhatian at puri at ng di pagkasira. So hinahanap mo kung ano yung mas ikabubuti mo. At isinusuko mo ang mga bagay na maghihiwalay sa iyo sa ating Panginoong Hesukristo. Alin bang mas mabuti? Ubusin ang oras sa pagtatrabaho kaysa makinig ng salita ng Diyos? Alin bang mas mabuti? Sumama sa kasalanan o barkadang hindi nakikinig sa salita ng Diyos kaysa sumama sa paghayo? Alin bang mas mabuti?
Mag-ipon ka sa lupa pero wala kang inihaasik sa langit. Na alam mo naman ang bawat nating binibigay ay ginagamit sa mga paghayo, ginagamit sa gawain at maraming naliligtas na kaluluwa. At alam natin ang kaluluwa ang tunay na kayamanan sa langit, ang mga tao. By the way, yung nga palang na-announce sa Prescott Conference ay 14 na gawain. Palakpakan natin ng Panginoon. Hindi na tayo nagbibigay doon. Ang binibigay natin, papunta ng Mother Church, ay gagamitin na sa World Mission dito sa Calacang, Asia. Yung sa Prescott ay sa Prescott na kasi napakalawak na ng gawain. Mga kapatid, may pinupuntahan. Yung inyong pag-akay, hindi nyo alam kung sino dyan ang tatawagin ng Diyos. Yung inyong mga pag-akay, yung inyong mga binabible study, yung mga kabataang tumatanggap at mga tinuturuan. Hinahanap natin sila para sila ay lumuwalhati din sa Diyos. Sapagkat sila pwedeng tumanggap ng buhay na walang hanggan. Subalit sabi dito sa 8, datapat ang sa mga palaaway, ang mga hindi nagsisitalima sa katotohanan, kundi bagkus nagsisisunod sa kalikuan, ay ang kagalitan at kaputan, apigatian at kahapisan, at sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng masama, una sa mga Hudyo, gayon din sa mga Griego. So walang exempted. Walang sinisino ang Panginoon. Walang favorite. Walang in-exempt. Dapat tayo mga kapatid, maging mga tarungan at hanapin natin ang mga bagay na ikaluluwalhati ng Diyos. Kung tayo ba'y mapupuri, yan bang ginagawa mo? Mapupuri ka. At pupurihin ng Diyos dahil nakikita nila ang pagbabago sa iyong buhay. Amen? Hindi masamang maging mahusay. Mas pipiliin kong maging mahusay kaysa maging tamad. Then we say amen. Sapagkat ang Diyos ang nagtuturo sa atin ng kausayan, hindi katamaran. Kaya kapag pumasok ang Espiritu ng katamaran sa atin, ikaw at ako ramdam mo, merong conviction sa ating puso. Meron kang bagay na iyong nalilibanan o hindi nagagawa sa harap ng Panginoon. Ikaw ay nasasaktan. Can we say amen? Pero tandaan mo, ang iniasik mong mabuti sa harap ng Panginoon, hindi ang kalilimutan ng Diyos. Sa inyong sariling pagbabasa, hindi ka nilagay dyan, pero yung buhay ni Dorcas, o tinawag ni Pablo o ni Pedrong Tabita, sa Acts chapter 9, verse 36 to 43, nung siya'y namatay, binuhay muli ng Diyos. Amen? Yung kanyang binhi ng kabutihan, hindi kinalimutan ng Panginoon. Ang babaeng ito hindi naghanap ng kapurihan, pero nung siya'y namatay, tinandaan ng Diyos ang kanyang ginawa. Amen? At yung mga tao naman na nagpapasikat, habang sila'y tumanggap ng mga pananamit at balabal na ginawa ni Dorcas, amen, nandoon nung siya'y namatay ay hindi pinapasok ni Pedro sa kanyang silid bago pagalingin ni Pedro. Hindi nila pinakita ni Pedro kung paano pinagaling ng Diyos ang babaeng ito. Pero ang Panginoon ay nagpakita ng dakilang himala sa kanyang buhay dahil sa mga binhi ng kabutihan na kanyang inihasik sa harap ng Panginoon. Sa buhay ng mga mananampalataya, sa buhay ng mga lingkod ng Diyos. Kaya kung tayo nag-aasik ng mabuti mga kapatid sa iglesia ng Diyos, sa ating mga kapatiran at sa mga taong walang maibabalik sa atin, tandaan mo ito, hindi nawawala ng kabuluhan, gagantihan ka ng buhay ng Diyos. Sapagkat ang ginawa mong mabuti, hindi para sa iyo, kundi sa mga tao para sa Diyos. Ang Diyos lamang ang nakakakita, hindi ang mga matalamang ng mga tao na nagdadala rin ng sariling kapurihan. Ang ginawa natin sa dakong lihim, Diyos ang nagbibigay gantimpala. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Nagbubunga sa binhi ng katwiran. Pag-usapan natin ang pangalawa. Yielding by the seed of righteousness.
not only by the seed of goodness, sapagkat dito sa ating teksto, ang bunga ng Espiritu o kaliwanagan ay nabubuo ng kabutihan. Ang pangalawa ay katwiran, righteousness. Amen? And this is not logic of man, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon ay patunayan natin. Kaya kailangan natin ng paggawa. Kailangan natin ng patutuo. Hindi pwedeng gumawa ka lang ng isang mabuti at gagawa ka ng maraming kasalanan na hindi kita ng mga tao na nakakakilala sa iyo, pero kita naman ng Diyos. Huwag mangyari, kapatid. Sabi ng Panginoon, maghasik tayo ng katwiran. Hosea, amen, chapter 10, verse 12. Managasi kayo sa inyong sarili sa katwiran. Magsigapas kayo ayon sa kawaan. Bungkalin ninyo ang inyong mga pinabayaang bukiran, sapagkat panahon na hanapin ang Panginoon, sapagkat siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating at magdala ng katwiran sa inyo. Hindi tayo dapat tumigil. Pastor, sama mo ko sa prayer. Amen, nagtagumpay ka na ngayon, kasama ka pa rin sa prayer. Kahit isinuko mo yung una mong panalangin. Sabi ng Panginoon, hanapin mo ang Panginoon at gawin mo mabuti hanggang dumating ang Panginoon. Huwag mong kalimutan yung una mong pag-ibig. Nanggigigil ka nung una sa prayer, ngayon natutulog ka na sa prayer. Dati humahayo ka, ngayon ayaw mo na. Dati nagpapatuto ka, pero ngayon takot ka na. Dati nagdi-devotion ka pa, pero ngayon puro Facebook ka na. Dati nagbibigay ka pa, pero ngayon puro sa malamig ka na. Sa malamig. Puro masarap na lang na pagkain. Gusto na lang natin sa bibig dinadala ang ating mga pagpapala. Kayo nagasik ng kasamahan, sabi ng Panginoon. Kayo nagsiani ng kasalanan. Kayo nagsikain ng bunga ng kabulaanan, sapagkat ikaw ay tumiwala sa iyong lakad sa karamihan ng iyong makapangyarihang lalaki. Anong ibig sabihin nito? Nagtitiwala sa sariling lakas, sa lakas ng tao, sa flesh. Ang ilang mga narinig yung not by might, not by power, but by Spirit of the Lord. Makapagliligtas ang Diyos kahit kakaunti ang lalaki. Amen. Amen. Kahit dadalawa kayo, kahit isa ka, pwede kang gamitin ng Diyos. Babae, lalaki, mag-asawa, kabataan, kahit matanda ka na. Kahit matanda ka na, ay mahirap yan pag wala tayong pinagkatandaan. Na nakalimutan natin ang ating sinimulan. Mga kapatid, righteousness delights the Lord. Wickedness brings wrath. Kapag tayo tumatalikod sa Panginoon, nagdadala ito ng binhi ng kasamaan. At ito'y aanihin natin someday. Maaaring sa tingin mo ngayon okay, pero hindi mo alam, nakakalimot ka na. Pwede ka nang makisama isang araw sa mga unbelievers hanggang sa ikay manlamig sa pananampalataya at mawala ka na sa pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Magiging religious na tayo. It's okay to attend. Amen? Pero meron kang mga discrete sin, mga kasalanang itinatago o natatago. Proverbs chapter 11 verse 20, silang suwail sa puso ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang gayong sakdal sa kaniyang lakad ay kaniyang kaluguran. Bagaman ang kamay ay makikikamay, ang masamang tao ay walang pagsalang parurusahan. Ngunit ang binhi ng matuwid ay maliligtas. Amen? Pwede kang magpublik
sa iyong kabutihan. Amen? Nasabihin sa'yo ng mga tao habang nakikipagkamay ka, you know, you bring such a great honor. Amen? Sinulat yan dyan, Netherlands eh. Nilagay niya. Nandiyan ba yan? Ayan. Ang galing ng ginawa mo habang kinakamay ka, di ba? Salamat, natulungan mo kami. Ano, napakabuti mo. Kung wala ka, paano na kami? Iba ka talaga. Thank you so much. You hit the jackpot. Di ba? Kasi sabi ng Panginoon, kahit nakikipagkamay ka, hindi makukubli ang ginagawa mo sa Diyos. Kahit kinukongratulate ka ng iba, alam ng Diyos ang iyong ginagawa. Tanda natin mga kapatid, kakunti ang papasok sa langit. Sinabi ko ito sa isang burol. Kaninang umaga, nandito si Sister Julia. Hindi nagbabago ang pintuan ng langit. Makipot pa rin. Pero ang pintuan ng impyerno, palapad ng palapad. Palapad ng palapad. At parami ng parami ang mga masod na gumagawa ng pintuan ng impyerno. Ibig sabihin yung manggagawa para palawakin ang pintuan ng impyerno. Kung nakita kong masod, nagagawa ng bahay, may masod din ang impyerno. Yung mga gumagawa ng kasalanan. Nakakala nila ay makapagtatago sa Diyos. Philippians chapter 1, verse 11. Basahin ko muna sa English. Being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ unto the glory and praise of God. Na mga puspos ng bunga ng kabanalan, na ito'y sa pamamagitan ni Jesucristo sa ikaluluwalhati at kapupuri ng Diyos. Huwag kang magsawa sa paggawa ng mga banal na bagay. Huwag kang magsawang manalangin. Huwag kang magsawang mag-devotion, humayo, magpatutuo. Huwag kang magsawa, mga kapatid, sa pagsunod kay Kristo. Magsawa ka na sa paggawa ng kasalanan. Sapagkat ang sabi sa ating main text, mga kapatid, hallelujah, sapagkat noong panahong kayo'y kadiliman, datapot ngayon, kayo'y kaliwanagan sa Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Ibig sabihin, tumanggap ka na. Hindi ka lang nagsa-church. Tumanggap ka na. Tinawag ka ng anak. Ang pangalan mo isinulat na sa aklat ng buhay ng Kordero. At ang Panginoong Isus mismo ang judge mo. Hindi lamang attorney mo, mga kapatid, na magsasabi sa iyo, acquitted. Ginawalang sala ko na yan. Dahil sa dugo ko. Amen. At kung merong jablong magsasabi sa iyo ng kasinungalingan, siya pa rin ang attorney mo. Tumigil ka na. Ipinagtanggol ko na yan. Tinanggap niya na po. Ay hindi na dapat tayo bumabalik sa mga kasalanan ng sanlibutan. Can we say amen? Amen. Hahanapin natin ang ikaluluwalhati at ikapupuri ng Diyos. At kadalasang biktima ng ganitong bagay ay mga kabataan. Especially, amen, this generation na napaka-bata na ng mga nakikipagrelasyon. Sipin mo, magkaregla lamang, makikipagrelasyon na. Nagkakaregla na ngayon ng mga kabataan at the age of 11, the age of 10. Amen? Paano mo ngayon pasususuhin ang anak mo? Pagkatapos ng mga aksidente, iiwanan ka ng iyong nakabiktima sa iyo, ikaw ay iiyak-iyak. Dahil yung mga kasama mo, gumagraduate na. Pero ikaw, nagpapadede pa. Napakasakit, mabigo. Napakasakit, masadlak sa kadiliman ng mundong ito. Pero yung iba gusto pang subukan. Kasi hindi nila alam ang sakit na nararamdaman. Alam mo, pag hindi ka nakinig, hahayaan ka dyan ng Diyos. Hanggang maunawaan mo, masakit nga pala, Pastor. Huwag mo nang tunguhin ang kadiliman ng mundo. Yung mga pinapatuto sa iyo ng mga kapatiran ng pastor mo, sinasabi ng salita ng Diyos, magtiwala ka at iwasan mo. Iwasan mo ang kasalanan.
kahit hindi mo pa ito nagawa, huwag mong sabihin na, Pastor, experience is the best teacher. Gusto kong maintindihan. Hindi. Maintindihan mo yan sa mga patotoo. Amen? Napakasakit, gusto kong sabihin sa iyo, na masaktan, lalo na kung nakakasakit ka ng iba dahil sa iyong kasalanan. Napakasakit, masaktan, nang dahil ikaw ay nagkasala. May nasaktang tao dahil sa mali mong ginawa. Maaaring ngayong gabi, hindi mo pa inaamin yan. Pero panahon ito para aminin mo. Alam mo kapatid, nung inamin mo yan, pinalaya kami mag-asawa. Yung mga anak ko, amen, nagkakaroon sila ng tapang na harapin, amen, ang mga bagay ng mundo. Hallelujah, hindi sila perfecto, ulitin ko. Pero salamat sa Diyos, natututo sila. At kapag di natututo, sabi ko nga kagabi, dun sa panganay kagabi, amen, ay pag hindi ka nakinig, ay makikita mong disiplina. Biglasan tayo. Tayo agad. Mga kapatid sa Panginoon, kailangan nating magpatotoo. At kailangan natin hindi isuko ang katotohanan. Can we say amen? Kaya sa ating pagtatapos, yielding by the seed of truthfulness. Truthfulness. At ito'y mahirap para sa atin. Lalo na tayo bilang mga Kristiyano, lahat ng mata nakatingin sa atin. Isa nga sa panalangin ko ay lakas para sa aking mga anak. Kasi isa sila sa biktima ng mga bagay na yan. Hindi nila piniling maglingkod. Pero wala na silang magawa. Ang tatay nila ay pastor. Pero lagi kong sinasabi sa kanila, ang minana nyo at mamanahin nyo ay buhay at pagpapala mula sa Diyos. Kaya ang prayer ko sa kanila ay kasama sa ibang mga pastor, pagpalaan mo mga anak, patatagin, palakasin, mga asawa, sapagkat sila ay tampulan ng mga mata at mga hatol. Amen. Kailangan nilang maging malakas na puspos ng Espiritu Santo. At kung ito'y totoo sa pamilya ng pastor, lalo na sa mga mananampalataya. Amen. Amen ba mga kapatid? Amen. Sa mga dinadala ng Diyos sa kanyang iglesia, sapagkat tayo ay marami. Ang bawat isa sa atin, ang mukha natin ay nagdadala ng kasaysayan sa isa't isa. Sino bang pastor mo? Ano ba ang church nyo? Saan yan? Kaya yung gawin ng isa ay mukha ng lahat. Ulitin ko. Yung ginagawa mo ay mukha ng ibang pumupunta sa Father's house. Kaya kung hindi ka magpakatotoo, sa mata ng Diyos, nire-representa mo ang church na to sa paraan ng pamumuhay mo. Amen. O, kasama ko kayo, mga kapatid. Amen. Tandaan niyo to, truth defies wickedness. Truth exposes darkness and truth breaks bondages. Kung meron pang gapos sa'yo, wawasakin ito ng katotohanan. Ihahayag nito ang kadiliman at tatalunin nito ang kasamaan. Magpakatotoo ka lang. Pag di ka nagpapakatotoo, amen, mahirap labanan ang kaaway. Tandaan mo, tinangka niyang makipag-away sa Diyos. Kaya lang, si Michael lang ang katapat niya. Mga kapatid sa Panginoon. Pero even you and I cannot defeat any angels kung meron pang pinakamababa sa kanila. Walang taong makakatalo sa anghel. Malibang tayo tulungan ng Diyos dahil kay Jesus at yun ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Binigay sa atin ang anak ng Diyos. Mga kapatid sa Panginoon. Ang ibig kong sabihin nito, mga kapatid, ay huwag mong isiping malakas ka. Pero ang totoo, kailangan mo ng tulong. Kapag hindi ka umuunawa, mga kapatid sa Panginoon, may mga bagay na natatago sa puso natin
at humahad lang sa katotohanan ng Diyos. Hindi ka nagbubunga at hindi ka magbubunga. Mga kapatid sa Panginoon. Isang umaga nakita ko yung video na pinadala ni Pastor Mike. Bago lamang yung kabataan. Malaki pa yung Brother Justin. Katapang bata ito. Kabataan sa Barangay Rizal. Hinahawak ng mic, magpapatotoo. So akala mo'y matandang magsalita. Akala mo'y batang pastor. Ako po ay si ano? Ako po'y binako ng Diyos. At sinabi niya kung ano ng mga kasalanan niya. Kaya po kayo sumama na kay Pastor Mike. Babaguhin kayo ng Diyos. Hindi wala yung kagatol-gatol, alam mo yung pahinga. Naniniwala ka by His heart. Amen? By heart. Nasabi niya kung anong nangyari sa kanya na ginawa ng Diyos, ginamit yung kanyang pastor. Nagpakatotoo. And yet sometimes hindi natin magawa ang bagay na ito. Ito'y dahil sa kakulangan natin ng pag-unawa. Matthew chapter 13, verse 19. Kung ang sino may nakikinig ng salita ng kaharian at hindi niya napag-uunawa, ay pinanuruunan ng masama. So, pansinin natin ito. Right after your church, punta ka na yun, uwi ka na yun, hindi mo man lang binulay-bulay yung itinuro. Ang kasunod nito, ang dyablo nasa likod mo. Si Satanas kakalabit sa iyo. Okay. Kakalabitin ka ng kasamaan. At ang sabi dito ay inaagaw ang nahasi kanya sa kanyang puso. Kaya right after ng church, pupunta naman sa Patay City. Pupunta naman doon sa Marites. Amen? Pupunta naman sa kanyang kasalanan. Dahil sa kawalan ng pag-unawa, higit sa lahat, pansinin natin ito, hindi niya napag-uunawa. Ang ibig sabihin nito ayaw tanggapin. Hindi dahil wala siyang pang-unawa, kundi ayaw tumanggap ng aral. Nire-reject. Ito yung nahasik sa tabi ng daan at ang nahasik sa mga batuhan ay yung nakikinig ng salita at pag dahil tinatanggap ito ng buong galak, gayon may wala siyang ugat sa kanyang sarili. Alam niyo mga kapatid, yung pinakamalalim na bahagi ng ating kalooban at isipan, kailangan nating payagan na manuot ang tinig ng Diyos. Payagan mo sa lowest point of your life, yung pinaka natatago mo at kahinaan mo, payagan mong abutin ng Diyos. Amen? At pag yan inaabot ng Panginoon, mga kapatid, magiging smooth ang iyong buhay dahil ang pagbahid ng Diyos gaya ng isang langis. Ang pagdaloy ng Espiritu Santo, mga kapatid, ay magdadala sa iyo, amen, ang kaluwagan, hindi friction. Amen? Lalo kang kakapit sa Diyos. Sabi doon, kundi sandaling tumatagal ang pagdating ng kapigatihan ng pag-uusig dahil sa salita, ay pagdakay natitisod siya dahil ayaw mong ibigay lahat sa kamay ng Panginoon. Ayaw mo ibigay lahat. Hanggat hindi mo yan binibigay ng buo 100% ang buhay mo sa kamay ng Diyos, there's always, mga kapatid, there's always a door for the devil in your life. Laging may pintuan si Satanas sa buhay mo. There's an open door, a wide door, na daanan ng kaaway sa iyong buhay. Dahil ikaw, amen, ayaw mong payagan na yung pinaka problema mo, pinakapangit sa iyo, pinakamababang bahagi ng iyong pagkatao, hanggang sa pinakasikreto mo, ayaw mong ipaalam. There's always a door.
Kaya ikaw ay matitisod. Sa salita pa lang natitisod na. At ang naasik sa mga tawagan ay yung dumirinig ng salita, ngunit ang pagsusumagit na naukol sa sanglibutan, ang dahil ng kayamanan, ay siyang umiinis sa salita. Pansinin niyo to. Mga kapatid sa Panginoon, kapit na tayo magtapos. Yung ating mga concern, sa halip mapunta sa kaluluwa, sa halip mapunta sa gawain, sa halip na mapunta sa mga lingkod ng Diyos, sa halip na mapunta sa mga taong kailangan pang ibalik sa Panginoon, ang ating concern ay yung makakamit natin sa mundo. Yung magagaya mo sa labas. Yung maaangkin mo. Yung makakamit mo. Kapatid, ang bagay na yan, nung una, hindi mo pa yan kailangan. Alam mo, ang una mong kailangan, nung narinig mo ang salita ng Diyos na ililigtas, ang narinig mo ay kapatawaran at kaligtasan. Bakit ngayon, after ng kapatawaran at kaligtasan, pinapayagan mo ang kayamanan, material na bagay, mga maling pangarap, sobrang oras, kawalan mo ng panahon sa Panginoon, ay sumira sa una mong tinanggap. Nung una, kailangan mo lang talaga sa Panginoon. Mga kapatid, hindi mo iniintindi kung ano yung mga bagay na talagang pwede mong makamit sa mundo. Pero nung narinig mo, ang pinaka-espesyal sa'yo, nagkasala pala ako. Kailangan akong mapatawad, hihingi ako ng tawad. Kailangan ko ng kaligtasan si Jesus ito. Bakit nung binigay na sa'yo, kinakalimutan mo ang copy ng ito? Panginoon, nagsisisi na ako. Panginoon, makikipag-isa sa namin. Panginoon, ibibigay ko ng buhay ko sa iyo. Panginoon, ikaw ang kailangan ko. Panginoon, ikaw ang gagawa sa akin. Bakit nung pinagkaloob ng Diyos sa iyo, bakit di ka nagbunga? Bakit hanggang ngayon di ka nagbubunga? Nang liwanag, napakagandang ginamit na salita dito, liwanag. Hindi lamang nagsasalita ng Espiritu, kundi buhay at kaliwanagan ng isipan, clarity and enlightenment, malinaw na pag-iisip, malinaw na desisyon. Ay ngayon, susunod na ako sa Panginoon. Ay ngayon, ayaw ko nang gawin ng mga bagay nito. Ay ngayon, ang Panginoon ko, Diyos ko na. Lord, ikaw na. Pero bakit after that? Busy ka na ngayon. And the word busy comes in your mouth. Pastor, busy ko. Pastor, wala po akong time. But all the time you gave to God, Lord, ikaw na lahat. Ikaw na ang buhay ko. You gave all. Nung nalaman mo, nagkamali ka. Pero bakit ngayon, binabawi mo na? Kapatid, ang pangangaral na ito, ang turo sa ating yield. Hindi ka lang magbunga. Kailangan magpasakop ka. Magbigay ka. Anong ibibigay mo? Buhay mo sa Diyos. Para magbunga ka talaga. Sapagkat di ka magbubunga sa sayong sarili. Dahil hiwalay ka kay Kristo, pero kung nakadikit ka sa puno, at ito'y si Jesus, mga kapatid, magbubunga ka ng marami. Sabi dito, ang nahasik sa mabuting lupa ay siyang dumirinig at nakakaunawa ng salita. Na siyang katotohanang nagbubunga ng ilay tig-100, ang ilay tig-60 at ang ilay tig-30. Sino pong gustong magbunga? Ngayong gabi, huwag mong payagang mainis ka sa naririnig mo. Ang gawin mo, yes Lord, ibuhos mo lang, Panginoon. Yes Lord, ibuhos mo lang. Itali mo. Huwag kang mainis. Huwag mong payagan yung salitang inis. Amen? Inihayag ito ng Diyos para malaman natin paano natin tatakpan ang pintuan ng kaaway. Can you say that? At ngayon, bukas sa iyo ang pintuan, mga kapatid ng Panginoon, para pumasok ka sa kanyang kalooban at siya naman humihiling sa iyo, buksan mong yung puso. Minsan pa ngayong gabi, para magbunga tayo. Sabi ng Panginoon, nabubuo ang bunga ng Espiritu Santo sa kabutihan, sa katwiran, at sa katotohanan. Gusto itong ibuhos ng Diyos sa iyong buhay. Huwag mong pigilan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah.
your spirit, God, tonight. Habang mga huli na katumay nakapigil, oh God, I claim, oh God, gusto mo ito, hindi lang gusto, Panginoon, kundi nais mo, Panginoon, God, at ibinubuhos mo na ngayon, God, ibuhos mo sa iyong mga anak. Panginoon, na kami laging natuturuan, lagi kaming nakikinig, lagi kaming nag-aanyaya sa iyo, lagi namin sinasarahan ng pintuan ng Diablo, sapagkat ayaw namin sa Kanya. Gusto namin ay sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aming kailangan, ikaw ang aming buhay, Panginoon. Tulungan mo ang iyong mga anak, samahan mo kami na maging maghahasik ng kabutihan, ng katuwiran, at ng katotohanan. Salamat sa ginagawa mo. Give us this heart. We receive it tonight ngayon, Panginoon. Ngayon pa lang, inaangkin na namin binubuhos mo sa iyong mga anak. Aliwin mo ang iyong mga anak, kaming lahat, Panginoon. Aliwin mo, Panginoon, ang iyong biyaya. Sapagkat magagawa namin ang iyong kalooban dahil sa iyo na sa amin ay nagpapalakas. Hallelujah. Habang mga uli nakatungo, matay nakapikit, ayos ka naman magbaka sakali. Amen. Kung sa gabing ito, alam mo, may dapat na ipagbigay sulit sa Panginoon. Hallelujah. Panahon ito para hindi natin hadlangan ang pagkilos ng Espiritu Santo. Kung ikaw yan, hindi tama ang puso mo sa Panginoon, ngayong gabi, iimbitahan kita. Ipapanalangin ka na tanggapin mo ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kung lahat tayong ligtas, nais ko magbaka sakali sa nasa online. Kung ikaw yan, amen, hindi ka paligtas, alam mo ang puso mo ay nabahiran ng karumihan at humahad lang ito sa salita ng Diyos. At sa kaligtasan na isabihin ng Panginoon. Bigyan mo ng pagkakataon ng Panginoon ngayon. Sa panalangin babanggitin ko, sundan mo ito. Wala sa puso mo, gamit ang iyong labi o ang iyong bibig, salitain mo ang panalangin ito na sa Jesus ang Panginoon mo at nagsisisi ka ng iyong mga kasalanan. Sabihin mo to, sabihin mo, Panginoong Jesus, sa gabi nito, ako'y nagsisisi ng aking mga kasalanan. Muli kang tinatanggap, pinapapasok sa aking buhay bilang aking Panginoon at personal na tagapagligtas. Ituwid mo ang aking isipan, ang aking akala, ang aking kalooban. Tulungan ako na sundin ka. Hindi ang aking laman, hindi ang aking pagnanasa, hindi ang aking kalooban. Ikaw ang masunod, ikaw ang mapuri, inaamin ko, ikaw ang magtuturo sa akin, at patuloy magliligtas. Mula ngayon, mataas ka sa aking buhay, at ikaw ang purihin magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Nais ko manalangin para sa bawat isa. Amen. Bago ko buksan ang altar, at galing sa ating puso, salitain natin ito gamit ang ating bibig. Sabihin natin, Panginoong Jesus, Diyos ng kaliwanagan, ibuhos mo ang iyong liwanag, katotohanan, katwiran, katotohanan ng iyong salita, kapangyarihan ng iyong Espiritu, makakilos sa aking kalooban. Aking hinihingi, masunod ko ang iyong nais pagkatapos nito. Tutulungan mo, ako'y naniniwala, gamitin mo sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Habang lumalapit ang manlugtong ngayong gabi, nais kong buksan ang altar. Amen. Saan mang bahagi tayo kinausap ng ating Panginoon. Amen. Mahal ka ng ating Panginoon. Tayo ay lumapit at tayo ay manalangin. Kausapin natin ang Panginoon mula sa ating puso. Hallelujah. Hingin mo ang mga binhi ng buhay. Binhi ng Amen, ng katotohanan, ng katwiran. Amen, ng kabutihan. Hingin mo. Amen, at ang magbibigay sa iyo ng kalabuan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Amen. He is the light, He is the way, and He is the truth. The good shepherd. Hallelujah. Kailangan mo siya, kailangan natin na. Hallelujah. Tawag natin sa Panginoon ngayong gabi. Na tayo magtiwala sa Kanya habang tayo maawit. Amen. Itong ating altar ko kanina. I lift my hands.
kanyang langgana. Binikis sa kanyang dewa at tinugasan ng paan ang kanyang mga daga. Sabi ng Panginoon, gawin mo sa bawat isa. Ito yung mabuti. Ito yung matuwid. Ito yung katotohanan. Kung malinsad ang lakad ng isa sa atin, tulungan natin. Kung magdumi tayo, tulungan natin bumalik at maging malinis. Kung manghina tayo, palakasin ang bawat isa. Gumawa tayo ng mas mabuti, amen, sa mga miyembro ng pamilya ng Diyos. Gumagawa tayo sa labas, hindi tayo makakagawa sa loob. Hindi maganda itong halimbawa. Unahin natin gawin ang pag-asing ng mabuti sa puso ng bawat kapatid. Bawat katwiran ng Diyos at bawat katotohanan. Gawin natin, amen, para sa Panginoon tayo mapalakas. Malaki pa ang plano ng Diyos para sa ating lahat. Malakpakan natin ang ating Panginoon. Pagkinahan ang nais sa aming Panginoon. Samahan kami, Diyos. Napatuloy, Panginoon God, hallelujah, magpalakas ang bawat isa. Tumuin o Diyos ang mga bagay na ikaluluwalhati, Panginoon, ng iyong dakilang pangalan. Samahan mo kami at ikaw ang malulunod. Hallelujah. Tapusin tayo ni Pastor Alvin. Amen. Praise God. Tayo manalangin ang mabanal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa mensahe na aming narinig, ang mga salita mo, Panginoon, na nabuksan ngayong oras na ito, sa gabing ito, Panginoon. Ito po ilagay sa aming mga puso, dakilang Diyos, na hindi po maagaw ni Satanas, Panginoon Diyos. Ito po ay aming dalang baon, kalakasan, Panginoon Diyos, at saan man kami pumaroon, ay dalang-dala namin ang iyong salita, Panginoon. Nakita namin ang tunay na pag-asa, tunay na pagbabago, tunay na paglago. Kaya dalangin ko sa bawat isa, kami po ay magbunga at magsilago, Panginoon, kagaya ng mensahe ngayong gabi, Panginoon Diyos, na kami ay patuloy na magbunga, Panginoon, sa lahat, Panginoon, na pangangaral ng iyong salita at magdala ng bawat isa, Panginoon, ng tunay na kagalakan. Kaya lalabas po kami sa gusaling ito, hindi po kami nabigo, Panginoon, kundi kami ay masayang lalabas sa gusaling ito dahil kasama ka po namin, Panginoon. Lalo na po yung mensahe, Panginoon. Kaya ang pag-uwi ng bawat isa, ingatan mo sila, gabayan mo sila, proteksyonan mo sila, at muli mo silang ibalik sa gawain ito, Panginoon Diyos, na patuloy na maging magalak, maging masaya, dahil ikaw ang aming kasama. Salamat po, Diyos. Ikaw po ang aming purihin, parangalan sa pangalan mo, Jesus. Sa lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Salamat po sa inyong lahat. Diyan po natatapos pansamantala ang banal na gawain ng ating Panginoon.